Magandang buhay mga programmers. Welcome back sa aking channel. Ngayong araw, share ko lang ang output ng aking code. Nagawa na ito, sinumpisahan ko ito last year sa Visual Studio 2017. At na-compile ko na rin at na-build. And then, pwede na siyang i-deploy. Pero hindi ko pa siya dinideploy kasi mayroon pang mga bug na kaunti. Okay, so pakita ko na sa inyo yung aking point of sale system, stock management, sales management. So tatlo ang branches ng ating negosyo. Ito yung grocery, hardware, houseware at ang credit monitoring. So welcome to my store at ito yung ating client. Ngayon kung sakaling ayaw ng kliyente na i-display yung kanyang pangalan, hindi natin ilalagay. So depende sa requirement at ito yung output na kailangan. So ngayon lahat na ito, andito na ang stock management at ang sales summary. At ang sales summary ay wala pa itong printer sapagkat yun pa nga hindi pa masyadong tapos. Ngayon ang gagawin natin ay ilalag lang ang ating mga napamili, ganun sa grocery din, ganun sa hardware at sa houseware. So ngayon kung may credit na customer, so i-record niya at may log at nandoon sa database. Ngayon mayroon din dito na sales, no? Sa sales natin, ang makaka-access lang nito ay yung may-ari, saka andito rin yung list ng credit din at ng ating benta sa araw-araw. So umpisahan na natin yan na mga ka-programmers. Okay. So ito yung aking literature. No? Ito yung literatura tungkol sa pag-aaral ng C#. Hindi ko na ito i-discuss sa inyo. At nagawa na natin itong download and installation. Nagawa na rin natin itong Hello Programmers World. Ngayon ang susunod na lang ay itong discussion and explanation tungkol sa aking code and output ng aking code. Ang next naman natin gagawin ay data types. Ito yung mga basic lang i-discuss natin sapagkat napakarama, malaki-laking time ang gugulin natin. So kung may time kayong magbasa at magpanood yung ibang YouTube, so pwede rin yun. So matututo tayo sa iba, matututo rin kayo dito sa aking channel at umpisa na natin. Okay, so ganito ang aking flowchart sa paggawa ng program. Iniisip muna natin na bago ako mag-start, ito yung aking output muna, kung ano yung mga kailangan ng ating kliyente at kung ano ang desired na output ang gusto nating mangyari. Tapos, i-gather na natin yung mga input tulad na ginagawa natin na tayo ay nag-aaral, no? At maging bihasa sa pagpo-program ngayon, yung actual nating gagawin na dirito na sa process at yung outcome ng process ay yung output, that which is ito na. No? I-share ko lang ito sa inyo para sa ating motivation at sa lahat ng mga mag-aaral, maging elementary at high school, at yung mga gustong mag-aral at gagawa ng ating program sa sarili nating negosyo, o pwede rin nating gawa ng program ang ating church, ang ating barangay, ang ating munisipyo, kahit ano. So pwede rin tayong gumawa ng ating personal na program para sa magandang buhay. Ngayon, umpisa natin itong point of sale system. Ito yung stock management ko. Kung ating i-click itong stock management, lalabas ngayon yung aking stocks panel. So nandirito yung connection. I-click lang natin ito. Pag click natin ito, mag-green siya at mayroong 3 branches yung ating business. Ang business natin ay grocery, hardware, and houseware. Ngayon, ito naman yung list. Nandirito yung input natin, goods, barcode. Ang itong 4 na column na to ay ang SRP at ang capital ng retail price at ang quantity at ang unit ng ating goods. At ito namang 4 na to ay sa volume, yung halimbawa wholesaler.
At tapos ito yung date. Date ngayon is October 3, 2020. And then expiration date, pwede tayong mamili rito kung kailan ang expiration date. So pinili ko ng October 29. So ito yung aking mga buttons. Insert, clear input, delete, and check price, and check expiration. Ngayon, ito yung check button na. I-connect na natin. No? At ito pala yung ating i-display na data grid. So, ito ay nasa 50 lines lang. Tingnan natin. So, i-connect na natin. So, green na siya, no? Nakakonect na. Ito pala ay sa SQL at ang aking database ay local lang. No? So, stand-alone din siya. Hindi pwedeng halimbawa ay may second floor ka at nakakunik ka sa baba, monitor mo siya at hindi siya pwede dahil wala tayong connection ng data server. So ito ay stand-alone lang sa computer. Isang computer at kung mag-install ka sa kabila, isang computer din. So hindi mo ma-access yung data. So yung database ay dito lang sa computer. Ngayon, discuss ko na sa inyo to. Check natin itong grocery. At ngayon, pag check natin itong grocery, itong hardware and houseware ay disappear at tapos automatic na mag-view ang mga goods. Check natin. Okay. So, mayroon na tayong sa database. No? Tingnan natin kung kailan itong aking date format dito ay sa display ay month, day, and 220, pero dito sa date ay month, day, and year. So baliktad dito sa aking data grid kaysa doon sa pag-input. Okay, so makita natin na mayroon ng data sa stocks. Paano ba mag-input? So pag nag-input tayo, edi input natin dito yung goods. So mag-input tayo ng halimbawa tulingan, no? Tulingan. At ano yung barcode? Ilagay natin kopyahin muna natin itong barcode na 89. Control C, lagay natin dito kung gagana ba. So pag halimbawa parehas ang barcode na ginamit mo, ito yung unique barcode, hindi mag-e-error siya, hindi niya tatanggapin. Subukan nating i-insert. Okay, so yun lang ang pagkakaiba niya. Insert natin. Okay, so ngayon nga may error. So naka-handle na ang error nito. So naka-try and catch. Friendly na siya. So ang exemption natin ay na-handle na. So ox na siya. And then hindi na-insert yung tulingan dahil may error. So palitan natin ng barcode. So gawin nating 89, 90. Okay, so dapat tanggapin niya pag na-insert. Insert natin. Goods and barcode and other columns. Bakit hindi? Incomplete daw. So, subukan natin ulit. Dato puti. So, 90. Tapos, type natin ulit yung tulingan. Kailangan na insert. So, nag-insert siya. So, kasi kung halimbawa may mga spaces at ibang mga karakter, hindi tinatanggap ng system. So, number 35 na siya. Kasi kung makikita mo, bakit hindi siya 1, 2, 3 chronological to? Dahil ginawa ko na nga ang testing niya. Pag ikaw ay nag-delete, nawawala yung ID number na inassign ng system. So, hindi yun, number 35. So, dapat, kung ako'y gagawin ko itong 35, so, papalikan ko naman ito ng plapla, no? So, plapla. So, 90, gawin kong 91. So, insert ko. So, dapat yan maging 36, no? So, kung tuloy-tuloy siya, magiging tuloy-tuloy. Ngayon, kung magdi-delete ako, kung i-delete ko yung plapla, i-double click ko lang siya at i-delete. At pagka-delete mo, ang mangyayari, magtatanong siya yes. Tapos, magtatanong siya ulit for confirmation. So, na-delete na yung 36. So, i-view mo ulit. Ang mangyayari, ganun din kasi automatic refresh ang ginawa ko. Pagkatapos ngayon, gusto kong mag-insert ulit kasi gusto ko dalawa ang in-insert ko eh. So, gawin kong insert ko. Palitan ko ulit ito. Gawin ko itong bisugo.
no? So ngayon, ang gagawin ko ay 91 ulit. Ngayon, ang mangyayari dito magiging 37 to. Tingnan natin, no? Okay. Insert. O, 37 nga kasi dinilit na natin yung 36. Hindi na i-assign yun pag nagamit na. So, yun ang program natin. So, i-check natin ngayon ito, i-update natin. Halimbawa, paano ba yung update? So, yung tulingan, tingnan natin. Ang SRP natin, gawin natin itong 11. No? 11 pesos. At tapos, update natin kung magiging 11 ba siya. So, naging 11 nga siya, no? So, automatic na. So, gumagana yung program. Pwede na talagang magamit to. Kasi na may mga konting ipis na lang to or mga gagamba, ibig sabihin may bug. So, ang gagawin na lang natin, ang ginagagawin ko, i-debug na lang. Ngayon, ito namang check price. Tingnan natin yung check price. So, ganun nga, no? Yung check price, oh. Ano ibig sabihin nitong check price? 10 and 9.5. So, bakit may red at may green? Itong green, tama yung presyo kasi mas mataas kaysa sa suggested retail price. At itong red ay mas mababa. So, lugi negosyo. So, palitan natin ang presyo nga nitong bisugo kung ito ay babaan natin kung ito ay magre-red. So, gawin natin itong 7.55. Okay, so insert natin, update. So tapos check natin ang price. So ang mangyayari, naging 7.55, naging red siya. So ganun ang ating grocery, ganun ang ating stock management. So pagkatapos niyan, punta tayo sa ibang branch ng ating negosyo para lalong gumanda ang buhay natin. So mawawala na siya. So hardware, ganun din, kabilya, semento, pintura, elbow, PC, nails and tube. So, ganun din ang proseso doon sa tulad ng sa grocery. Okay? So, madali lang ang program. Kung practice lang tayo at test ng test, kailangan nating i-live para malaman natin kung gumagana o hindi. Next, tapos na tayo sa grocery. Tingnan naman ulit natin ang isa pa, yung stocks pala. So, grocery na tayo. Punta na tayo sa point of sale system. Itong point of sale system natin, ito yung customer na. Halimbawa, may bibili. So, start the customer. Mag-i-input ka ngayon ng buyer. Ang buyer natin ay sino bang buyer natin? Si Kiko. No? So, si Kiko ang buyer natin. So, ilagay natin dito yung scanner. So, yung scanner natin ay plug and play at automatic nang madidetect ng system. So, input na siya dito. So, mayroon na siyang automatic detection. Ngayon, tingnan natin kung ano yung ating 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 0. Diba? Gumawa tayo ng ganun. O yun, may tulingan na lumabas kasi 0190. So, ilan ang bibilhin mo? 11 ang presyo. So, ganito ang gagawin natin. Kung dalawa, maging 22. Pag in-enter natin ito, so, ang mangyayari siya, naging 22 doon. So, halimbawa, gawin natin ulit. May bibili dalawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Okay? So, wala sa listahan yung 9, 1. So, gawin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 89. O mayroon dato puti. No? So ngayon gagawin natin itong box naman 29. So gawin natin tong okay na siya. So yan ang pinamili niya. So naging 38. So ngayon ang gagawin natin ito is 1. Magbabayad na. So payment na ang gagawin. So pagka payment natin, okay, continue. So, enter daw ang amount. Ang gagawin natin, gagawin natin yung 40. So, payment na. So, continue. Ang mangyayari, okay na, salamat na. So, ngayon, ito i-record na doon sa log at ito'y wala pang printer. Okay? So, ngayon, kung sakali man na gusto mo automatic, walang bibili ng wholesale, ito, i-check mo lang itong checkbox na to, automatic na yun na mag-i-scan. Hindi ka na mag-i-enter dito or mag-go. Okay, so next, okay na.
next customer na ang gagawin natin. So, ganun pa rin ang proseso. Cancel na natin at punta na tayo sa next menu. So, X na natin itong grocery. Ngayon, sunod natin yung hardware. Ganun din ang hardware kasi mas maliit lang ang panel. Okay? So, tapos na rin tayo dyan. Pagdating naman sa houseware, so open na natin din ang POS. Ganun din ang sistema, no, na may konti pang mga bugs to. So, hindi pa pwedeng, pero gumagana na. So, mayroon na tayong idea kung paano ang maganda ang buhay natin. Next, tingnan na natin yung sales na lang at ang credit. Hindi natin na ano ang credit. Tingnan natin. So, ibig sabihin, itong credit na to ay hindi pala tayo gumawa ng credit. So, gawa natin ng credit kung gumagana siya. So, balik tayo sa grocery POS. So, gawin natin red. So, next customer, gawin natin si Kika. No? So, dalawa ang customer natin ngayon na bumili. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Tingnan natin kung may... mayroon. Ajinomoto. Iba pa, mali pa spelling. So, 1. So, ang binili niya ay, bili natin yung box. So, ang gawin natin ay dalawang box. So, 32. 32. So, ngayon, ang pera niya ka lang ay 10. So, may utang siya na 22 payment. Okay. Okay mo ulit. Pero sabi niya kulang bayad ni Kika. Ngayon, amount niya minus 22. So, dapat nandoon yan sa logs para doon sa record. Okay? So, red lahat siya gawa ng hindi nakapagbayad ng kompleto. So, X na natin. Next, punta na tayo sa credit. Tingnan natin kung nandoon si Kika. So, grocery. So, credit all. Tingnan natin. Nandito nga si Kika. Pero wala dito si Kiko. Alam mo kung bakit? Dahil hindi naman siya, wala naman siyang utang. So, nandito, 10/3, 2020, Yes, 22 ang utang. So, kung halimbawa kailangan natin i-view ang customer, ilagay lang natin dito si Kika. Ngayon, kung halimbawa credit by name, view by date, and credit by date. So, pay credit siya. Kung halimbawa click natin ito at magpipay ng credit, ilagay natin dito and then pay credit. Button click mo to, okay na ang bayaran. Next, punta na tayo ulit sa sales. Ngayon, itong sales na sinasabi, ito yung summation ngayon ng ating benta sa isang araw. Ang may-ari lang ito ang makakapag-access. So, nilagyan ko ng password, root, and then root. So, ang dami nating ginawa na itong program. No? So, marami tayong matutunan at tuloy-tuloy lang ang buhay. Ngayon, next, tingnan natin ang grocery kung check natin ang view, debit lahat. So, lahat ng debit kasi ito, i-view. Okay, so kasi 10/3 automatic kasi ito. Ngayon, gawin nating 10/3, view all debit natin. So, pag view all debit niya, nag-view, tingnan natin. Andito si Kiko, saka si Kika, no? So, 77 and 78. So, ang mangyayari dito, walang ito 22. Okay, so kung makikita lang natin, view debit by date, si Kiko at si Kika lang, yun lang ang ang benta natin sa isang araw. So, okay na. So, yun ang ating tapos view all debit, no? Credit all. Ganun din yung credit doon sa kabila and then credit by name. So, napakaganda yung ating buhay pag ito ay na-implement natin sa ating business. So, mapapagaan at lalong lalabas ang makukuha natin ang ROI, ang return, at malalaman natin kung nalulugi na ba tayo o hindi. So, ganyan po kaganda ang ating ang aim para sa kagandahan ng magandang buhay. Maraming salamat sa inyong panunood at sa inyo sa suporta. Kung sakaling nagustuhan nyo, pakiclick lang ang subscribe at maraming salamat. Adios.